Kailan ho nagsimula itong pag-trace nyo dito sa mga vloggers na ito? When did you take things seriously with regard to the content that they're producing out there? Yes, alam nyo, ever since na mag-upo ako bilang director ng NBI, naging trust na po namin ay yung sa cybercrimes division namin ay mag-monitor ng mga ganitong vloggers, mga fake news spreaders, mga creators na hindi na po umaayon sa ating batas. Sino to? Sino to? Tingnan nga natin. Yung sa cybercrimes division namin ay mag-monitor ng mga ganitong vloggers, mga fake news spreaders. Eto. Oh, may fake. Tapos may post. Sino ba to? Malabo eh. Si Chua pala to. Chua. Itong babae pala. So bukod dito sa babaeng ito, marami pa po. Okay, tuloy muna natin. Mga creators na hindi na po umaayon sa ating batas. But now you're taking it a step further. As I understand it, you're now looking into their funding sources. What led you to this part of the trace? Bakit meron kayong suspecha, meron kayong interes sa kung saan po nila nakukuha ang kanilang funding para po sa kanilang mga content online? Yes, napapansin na po namin, may pare-pareho po sila ng tema, ng sistema, yung paninira, yung ganon, disinformation, parang... Yun mga pre. Etong mga vlogger na to, tukoy na po ng NBI at minamanmanan na. Nakabantay na po ang NBI sa mga fake news na mga garbage creator na to. Ngayon, ang tanong dito, sino-sino ito? Alam nyo naman kung sino yung nagpapakalat araw-araw ng kasinungalingan eh. Sa TikTok, number 1 na si Real Tuker dyan. Ha? Minumura yung Pangulo, winawalang hiya. Yung mga nag-i-edit ng video na kahit nandun yung Pangulo, ang sinisigaw, Duterte, Duterte. Ang ibig sabihin po nun, pinatungan po ng audio. Yung mismong video na may sumisigaw, ang pinatong po na audio, yun yung sumisigaw ng Duterte, Duterte. And then pinopost po nila sa social media, sasabihin, ay eto, tamo, hindi ka mahal ng mga Pilipino. Bangag. Yun yung sinasabi nila. Yung pala sila yung bangag. 'Di ba? Kasi nag-i-edit sila ng video. Then pinopost nila, nililin lang po nila yung mga Pilipino. Tapos sasabihin nila, tingnan mo nga yung sinisigaw nga diyan, Duterte, Duterte, kahit andyan si yung Pangulo. 'Di ba? Yung mga, and then sinishare naman ng iba. Sinishare po ng iba. And then, ang sasabihin po ng iba, yung depensa nila, sinare ko lang naman eh. Hindi naman ako nag-edit yun eh. Damay ka rin po. Kasi, isa ka sa nagpakalat niyan. Bawal yan. Diba? So, yun po, no? Yung ating bibigyan ng reaction po ngayon. Pero syempre mga pre, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaksyon, bigyan din natin ng reaksyon itong si reaksyon itong kay Isko Moreno, no? Na makakalaban po ni Mayor Hanny Lacuna. And syempre mga pre, no? Mamaya-maya bigyan din natin ng reaksyon yung kay Kibuloy. At syempre, yung kay Sara Duterte. Di umano. Itong si Sara Duterte mga pre ay talaga ng mga lupit, 'di ba? Tumanggap ng tumanggap ng pera sa isang drug lord. Sino pong nag-booking yan? Si Trillanes din po. Mamaya mabigyan din po natin ng reaksyon yan. Okay, syempre bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaksyon, ayan Ayan mga pre, meron po tayong Facebook page po dito. Ayan, Ballpoint Man 2.0. Huwag niyo pong kalimutang i-follow yung ating mga social media accounts. And syempre, may Timberador po tayo. And syempre, sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Ayan, so eto na, wala nang patumpik-tumpik pa mga pre. Unahin po natin itong issue, no? Kay Isko Moreno. Eto, meron pong isang article dito mga pre. Ayan. Okay? Pero ito muna, pakita natin. Okay. Yan po. Do not forget. Sa mga batang Maynila na nakapaglaro sa Lope de Vega. Lope ba o Lop? Hindi ko kasi alam yung lugar na yan eh.
di pa rin ako nakapunta dyan. Pero ayon dito sa balitang ito mga pre, sa mga batang Maynila na nakapaglaro sa Lope de Vega Basketball Court, wag nating kalilimutan na noong Mayo 15, 2022 ay pinagiba ito ni Isko Moreno dahil si Bongbong Marcos ang nakakuha ng malaking boto dito at hindi siya. Pinulitika tayo ni Isko ayon dito sa post. Okay. Di umano, etong si Isko Moreno ay may sama ng loob diyan sa lugar na yan, sa Lope de Vega. Okay? Kaya pinagiba ni Isko itong mga yung court, basketball court, 'di ba? May sama ng loob kasi noon naman talaga nagbanggaan ito si Pangulong Bongbong Marcos at Isko Moreno. Well, kung totoo pong yan yung dahilan kung bakit pinagiba ni Isko Moreno yan, abay, hindi talaga maganda. Kumbaga, hindi patas eh. Hindi patas kasi matagal na yan dyan eh. Tapos nung matalo ka, ipapagiba mo. Okay lang sana nung hindi pa tapos yung eleksyon. Pwede mo siyang ipagiba. Ay di walang issue sana. Pero nung matalo ka, di umano, ay pinagiba mo ito. Diba? Bakit? Nangyari? Basahin natin itong itong nasa yan. Ito. Mali. Yan. Kabataang BBM supporters inapi ni Mayor Isko Moreno. Kasi ayon po dito sa ating babasahin ngayon, itong mga tao po na naninirahan dyan ay mga solidong Makamarcos po. Makamarcos. 'Di ba? Kaya di umano nung malaman ni Isko na talo siya sa lugar na to, ay pinagiba. Diba? Bakit? Dapat sports lang. Kung totoo man po ito, dapat sports lang. Walang samaan ng loob, manalo matalo. Diba? At eto po yan yung after na. Yung giniba na, tapos eto yung before. Ayan basahin po natin. Nagulat ang mga kabataan sa barangay 329 Lope de Vega sa Maynila matapos ipagiba ng pamunuan ng Maynila Traffic and Parking MTPB at Department of Public Service DPS ang kanilang basketball court nang wala umanong koordinasyon sa kahit sinong opisyal ng barangay. Oy, tika lang. Pwede pala yun? Yung hindi ka makikipag-coordinate? Basta-basta na lang giba? Ay, syempre, magtatampo nga naman yung mga tao sa'yo niyan. Diba? Kung, giba na lang tayo dito, giba. Hindi ka nakipag-coordinate. Hindi ka man lang nag-announce sa publiko o nakiusap. O okay lang po ba? Gibain ko muna to kasi ito yung dahilan. Dapat ganun sana, no? Pero ayon dito sa binasa natin, dire-diretso, wala nang koordinasyon pa. Nakakasama nga naman ng loob. Diba? Ayan napag-alaman na noong nakaraang Mayo 14, 2022, Biyernes, nagtungo sa lugar ang mga tauhan ng MTPB at DPS para kausapin ang mga involved sa nasabing pagliga ng barangay. Okay. Ayon sa ilang tauhan ng nasabing liga, naging maayos naman ang kanilang naging usapan at hinikayat silang magtungo sa City Hall ng araw ng Lunes. Ayan upang kausapin hinggil sa nakuhang impormasyon ng pamahalaang lungsod na sinasabing ginawang sugalan ang basketball court. Ayan Subalit, Mayo 15, Sabado, agaran na lang umanong giniba ang Lope de Vega Basketball Court nang walang nagawa maging ang mga opisyal ng barangay sa naging aksyon ng pamahalaang Moreno. Naku po. Nalungkot ang may 2,000 kabataang manlalaro na may 108 teams na lumahok sa liga at pawang mga BBM supporters. Lubhang naapektuhan ang
pagwasak ng court at maging ang kanilang mga magulang. O grabe no. Sinabi ng mga manlalaro na wala naman silang ibang hangad kundi magkaroon ng paglilibangan upang makaiwas sa illegal na droga o anumang masamang bisyo. Yun, 'di ba? Pinagkait pa sa mga kabataan ito, giniba talaga. No? Anila simula pa noong 2007 nagsimula nang magkaroon ng liga sa kanilang lugar at walang ganitong uri ng karahasang nangyari sa kanilang lugar. Naku po. At dahil na rin sa inilunsad na basketball program sa barangay, naging drug clear ang nasabing lugar. Siyempre, may pinagkakaabalahan mga kabataan eh. Eh nung winasak na. Oh. Ha? Paano na? Kasabay nito, kinukundena ng mga manlalaro ng Lope de Vega ang ganitong uri ng aksyon ng kasalukuyang administrasyon na tahasang walang pagmamahal umano sa mga kabataang Manilenyo. Sinabi pa ng mga kabataan na naging masakit para sa kanila ang pagkakagiba sa kanilang basketball court, lalo na ngayong nasa alert level 1 na ang Maynila makalipas ang halos 2 taon nilang pagkakakulong sa loob ng bahay dahil sa nagdaang pandemya. O nga, may COVID noon eh. Ito bigyan ko lang to ng reaksyon. Okay po sana kung gigibain mo yan noong lumalaban pa lang ng mayor, 'di ba? Lumalaban ka pa lang ng lumalaban ka pa lang ng pagka-presidente. Pero yung nung malaman mong matalo ka, pinag-iba mo, di umano. Ay masakit yung sa mga kabataan. Kaya mga pre, ito na lang. Gusto niyo ba yung ganitong ugali? Magkaroon kayo ng mayor na ganito yung ugali diyan sa Manila. Kung gusto niyo, iboto niyo. Siyempre, sino ba naman makakagusto sa ganyang pag-uugali, di ba? Di ba? Kung gusto niyo yung ganyang ugali, di iboto niyo. Pero kung ayaw niyo po ng ganyang klaseng ugali, na mahilig magtampo, si Hanny Lacuna po yung iboto niyo. Kita niyo naman, yung mga nagawa ni Hanny Lacuna dyan sa Manila. Di ba? Unti-unti po ulit umangat yung Manila. Dahil po kay Hanny Lacuna yan. Mayor Hanny Lacuna. Diba? Kumbaga, wala po siyang binentang mga ari-arian ng Manila. Pagkus, dinagdagan niya pa ito. Diba? So, yun lang yung masasabi ko dito. Suportahan po natin yung may pagmamahal. Okay? Sa mga Manilenyo. Wag po nating suportahan yung mahilig magbenta. Mauubos lang po yung ari-arian nyo. Tapos ang depensa, hindi. Gutom ang mga Manilenyo eh. Eh, bato lang naman yan. Eh, benta ko na lang. Para may makain tong mga to. Ang tanong na dito, nasolusyonan ba? Nung pagbaba niya, pagka-mayor noon, nasolusyonan ba yung problema ng mga Manilenyo? Nawalan, lahat ba ng mga pagbaba ni Isko Moreno dyan, yung mga tao palagi na bambusog? Hindi po. Ganun pa rin. May mga gutom pa rin. Nadagdagan pa nga eh. Dapat kasi ang bilang isang mayor, trabaho ang ibibigay mo. Hindi yung pagkain. Yung pagkain pwede yan sa mga binaha, ganun. Normal lang yun. Ayuda. 'Di ba? Trabaho, turuan mo silang mangisda para hindi sila magutom. Nasa Bible yan. 'Di ba? So anyway mga pre, ito na no. Sunod po natin itong next topic po tayo. Isunod po natin itong kay Mayor Trillanes mga pre. Ito po, basahin po natin ito. Ayan businessman Samuel Oy allegedly deposited millions to the accounts of Hanelet Avancenia. Tama ba? Avancenia, tama ba pagka-pronounce? Davao City Mayor Sara Duterte Carpio, Vice Mayor Paulo Duterte, and Sebastian Duterte from 2011 to 2013. Yan, tama. Says Senator Antonio Trillanes. So,
So, ang nag-booking po dito ay si Trillanes po. Binisto po itong mga anak ni Digong. Diba? Pati si Hanilet, kasama pala. Diba? Bistado. Booking. Tumanggap di umano ng milyon na pera sa isang drug lord. KO! Ano ba dapat yung ginagawa ng mayor? Di ba kalabanin yung mga drug lord? Di ba dapat protektahan yung nasasakupan niya? Pero hindi eh. Etong pamilyang ito ng mga Duterte, etong mag-amang ito, etong kanyang mga anak, ay tropan niya pa nila. Etong mga drug lord na to. Kaibigan. Mahilig sa kaibigan. Sana all. 2011 at 2013 pa po ito. Pero si Trillanes lang po ang talagang nag-effort niyan na bookingin yung baho ng pamilyang ito. Ganon po ang may pagmamahal sa bayan. Ganon. Si Trillanes walang issue sa pagnanakaw. Wala. Wala pong issue yan sa pagnanakaw si Trillanes. Pero itong mga Duterte, naku po, di mo mabilang. Kaliwat kanan may problema. Diba? Yun ba yung gusto nyo? Yun ba? Tapos nilalait nyo pa si Trillanes. Galit na galit pa kayo sa tao. Wala namang ginagawang masama yung tao. Hindi naman gumagawa ng peking ebidensya yung tao. Nag-iimbestiga lang, tumutulong sa investigasyon. Dahil may pagmamahal sa bansang ito. Yan po si Trillanes. Tapos ang iboboto nyo, itong mga tumatanggap ng pera sa drug lord. Kay Samuel Oy. Di umano. Tumanggap itong si Sara, Hanilet, Pulong, Paulo Duterte. Ayan ang dami kasi mga Duterte, di ko mabilang eh. Di umano, sila tumanggap ng pera galing sa kay Samuel Oy. Ang tanong, malinis ba yung pera na yun? Natural, hindi. Galing sa masama. Tapos sasabihin ng pamilyang yan, I hate drugs. Tapos yung pamilya nila mismo, mga bangag. Ay, sus, Ginoo. Diba? Yan yung mahirap dyan. Yan talaga yung mahirap. Na alam mo yun, mag-aangas-angas sila. Nakala mo naman malinis. Yung pala, kung titingnan mo yung kanilang buhay, sa labas malinis, pero may tinatagong baho. Sige, boto nyo mga bobo. Kaya suportahan po natin yan, si Trillanes mga pre. Iboto po natin dyan sa Caloocan bilang isang mayor. Diba? So, yun mga pre, ngayon mga pre, eto na. Bigyan po natin ito ng reaksyon, itong isang video. Okay, kung saan na-trace na po ng NBI itong mga vlogger na to. Sino ba itong mga vlogger na to? Nako po, malalaman niyo po ngayon. Okay, pakinggan po muna natin mga pre. Panoorin po natin. Po ma'am at sa mga nakikinig natin. Okay, Director, kailan ho nagsimula itong pag-trace nyo dito sa mga vloggers na ito? When did you take things seriously with regard to the content that they're producing out there? Yes, alam nyo, ever since na mag-upo ako bilang director ng NBI, naging trust na po namin ay yung sa cybercrimes division namin ay mag-monitor ng mga ganitong vloggers, mga fake news spreaders, mga creators na hindi na po umaayon sa ating batas. But now you're taking it a step further. As I understand it, you're now looking into their funding sources. What led you to this part of the trace? Bakit meron kayong suspecha, meron kayong interes sa kung saan po nila nakukuha ang kanilang funding para po sa kanilang mga content online? Yes, napapansin na po namin, may pare-pareho po sila ng tema, ng sistema, yung paninira, yung ganon, disinformation, parang iisa po ang pakay nila. Was done maliciously in order to create a panic or kawawa naman ng ating mga kababayan. Hindi na alam kung alin ang tamang news at ang mali. Do you have reason to believe that there's only one entity that is funding them? And do you have reason to believe, Director, that all these vloggers that you're looking into are all connected?
Yes, iniimbestigahan po namin yan because ayun nga, circumstances leads to that opinion, to that conclusion na parang merong nag-guide sila, may nagdidirect, may nagkukumpas. Sino ba yung kumakalaban ngayon sa administrasyon? Sino ba yung nagpe-fake news? Di ba yung mga Duterte? Kaya ang tanong ko dito, etong mga Duterte ba may alam dito? Bakit pag usaping fake news, tahimik si Sara Duterte? Diba? Bakit ganun? Pag usapin fake news, tahimik siya. Patay Malaysia lang. Pero may Malaysia. KO! Diba? Yan. Halatang halata na eh. Parang ganun po. Bigyan mo po kami ng example. Kaya Real Talker, maghanda ka na. Real Talker, bayad ba? Yung mga bayaderos, maghanda na kayo. Bisdak Pilipinas, isa na kayo dyan, kasali na kayo dyan. At ang iba pa, nako, dami-dami nyo. 20 plus kayo. Ha? Congratulations in advance. Sino kaya sa inyo yung kasama dun sa 20 plus? Pero ako, sigurado na ako dyan, number 1 po si Maharlika dyan. Confirmed na po yan. Diba? May warrant of arrest na nga po yan eh. 2 warrant of arrest. Pero yung iba, sino kaya yun? KO! Tuloy natin. Paano nyo nasabi? Mukhang may nagkukumpas. Go ahead po, Director. Yes, ma'am. Katulad ng patuloy nilang pag-atake sa mga pangyayari na hindi naman talaga yun ang tamang pangyayari, ay yun ang pinagpipilitan nila na ilabas sa kanilang mga balita. Ganun po. Is this just all a matter of spreading false information? Katulad nung winater canon daw yung China ng Pilipinas. Wala namang katotohanan. Nung pagdating niya sa TRICOM, ginisas siya doon. Ang biglang depensa niya, sabi niya, pwede daw mag-water cannon yung Pilipinas doon sa China. Pero sa post niya, I think video post, sa account niya, ang nakalagay doon, winater cannon ng Pilipinas yung China. Pero ang depensa niya sa TRICOM, pwedeng mag-water cannon. Doon pa lang magkaiba na eh. Diba? Magkaiba na! Teka. Parang kulang pa yata sa gin tong lalamunan ko. Mamaya, inuman kita ng gin mamaya. Hindi, mga pre, kasi ako, pasensya na, masingit ko lang pasensya na sa boses natin. Pag makat yung lalamunan ko, pag hindi nadala ng Bactidol, gin po ang pampatay ko dito. Sa katinan lalamunan. KO! Emperador, Vandador, wala yan, walang kwenta yan. Pero hindi ko ina-advise na mag-inom kayo Hindi, sa akin lang to. Yun kasi yung pang ko dito pag may talaga yung lalamunan ko makate. Okay, tuloy natin. Information, Director, or do you think there is a more sinister plot behind this? Yung ginagawa nitong ads na to dito. Tuloy. Yes, ang nakikita namin ay mag-create ng panic, mag-create ng confusion among may tumatawag lang, wait. So, ayun mga pre, tuloy tayo. Pasensya na may tumawag lang. Our citizens. Nalilito na po ang ating mga kababayan. Ganun po. At kapag nagkaroon na po ng panic, nagkaroon ng confusion, saan nyo tingin nila ito dadalhin? Ayun na nga po. Hindi natin na malaman kung paano na ang magiging pakay. Maaaring mahikayat. Yung fake news kasi, ang naapektuhan dito, mga kabataan. Alam mo, sisigaw yung mga kabataan. BBM bangag. Ganun. Akala nila joke pa rin yun. Pero masama na Bata pa lang, naging bastos na. Naging bastos po yung mga kabataan ngayon dahil simula nung naging presidente si Digong at naging DepEd Secretary itong si Sara Duterte or Vice President. Wala na, bastos na po, mga kabataan. Diba? Siyempre, dahil sa fake news. Malakas yung mga Pilipinong gumamit ng Facebook Diba? Makakita sila ng fake news, maniniwala ng mga bata, gagaya-gayahin na. Dapat talaga maparusahan talaga. Diba? Na nila ang ating mga mamamayan to go against the government or to go against a particular individual. Hindi na po maganda yun. Nasisira na po ang
peace natin ng kapaligiran. But let's make this clear, Director. You're not about to say that you are invalidating their political conviction. Hindi po. Malaya po. Ako bilang dating hukom, ay always sinasabi ko po na nire-respeto ko po yung ating freedom of speech, freedom of expression. Binabalansi po namin lahat yan. Yung mga ordinary commentaries, like yung hindi ka naniniwala, for example, sa sinasabi ko, mali naman si Director, hindi naman ganyan. Pwede po yun. But kung lalampas na doon, yung halos inaalipusta mo na ako, yung... yung ipipersonalin mo na siya, o di kaya mag-i-edit ka ng fake video, tapos sabay bigay ka ng mga below the belt na pag-atake, makomento, ayun, yun, fake news ka na nun. Personal na buhay ko, inaano mo na, sinisira mo na, ay lumalampas na. Dapat nang salain yun. Dapat ka nang kalusin. Tigilan. Opo. Meron ho ba kayong nakikita na merong influence dito sa mga vloggers na ito na nasa labas po ng ating bansa? Meron po. Marami. Meron po. Yun nga, ang dilemma namin is that, like for example sa United States, libel is not a crime in the United States. But here, crime sa atin yan. No? So, tapos, sabihin pa natin, citizen ng US citizen, we cannot go after them because si Maharlika yun Maharlika. US citizen na kasi si Maharlika libel is not a crime in their country. Pero dito sa atin, pinapalabas dito sa atin, libelous yun. May crime tayo na libel. So we're looking into it pa, deeper. Maaring humahantong na sila na nag-i-incite ng sedition. No? Meron tayong unjust vexation dito. Although maliit lang na kaso, pero yung masyado ka nang inaasar, nilalait ka na lang lagi, pwede yung unjust vexation din. At yung meron din po tayong batas na unlawful use of publication under Article 154 of the Revised Penal Code. Yun po ang mga cases na iniisip namin na maaaring isampa. At isa pa, remember that bloggers earn depende sa kanilang views, yung mga viewer nila, kumikita sila doon. So we will also look into the fact na nagbabayad ba ito ng tax dahil kumikita sila doon. So meron pa rin aspect ng tax evasion. Ganun po, ma'am. Hindi kasi, kung usapang tax kami, okay lang naman. Magbabayad naman kami. No problem. Kaya nga lang kasi minsan, kung magkakaroon pa ng tax, tatlo na yung babayaran namin. Unang-una, ganito, explain ko lang. Bilang isang YouTuber, unang-una, may sahod kami sa YouTube. Halimbawa, $1,000. Okay? Tapos, nung isisend na sa amin yung sahod namin, makakaltasan yan. Example na lang, $100. So may kaltas na yun. Tira sa amin, 900 na lang. Tax sa US yun. Pagdating dito sa Pilipinas, yung dollars namin, papasok sa bangko yan. Diba? Nung marireceive na namin yung pera, kukunin namin, yung halimbawa, sumahod ako ng 50,000 sa isang buwan. Sample ko lang yan. Pagpasok sa bangko, dollars yan Pagpasok sa bangko, matik na yan. May kaltas na yan, 2,000, minsan 3,000. Depende. So, dalawa na yung binabayaran namin. Tax sa US, tapos sa bangko. Tapos magkakaroon pa ng, kung matuloy man yung ano na yan, tax sa mga vlogger, di 3 na. Saan pa kami lulugar niyan? Ini-explain ko lang, hindi ako galit sa gusto mangyari ng gobyerno patungkol diyan na magkaroon ng tax yung mga vloggers. Kundi ini-explain ko lang dito, 'di ba? Na marami na pong tad na po kami ng kaltas sa US, sa bangko. 'Di ba? Tad na po. Dalawa na. Paano pa 'yan? Diba? Yun yung isa sa problema ng mga vlogger ngayon. Kung matuloy ito, wala din naman tayo magagawa Diba? Susunod tayo. Director, kailan niyo ho napansin o may napansin ho ba kayo na biglang pagtaas nitong mga content na ito? Yes, apo. Lalo na ngayon na medyo ang political atmosphere natin ay hindi maganda, ay lalo pang dumadami. At natutuwa sila at lalo silang kumikita. Katulad na lang po ng nahuli namin sa Cebu. Binago niya yung content ng isang radio station na parang sinasabi na niya na pumapayag si Presidente Marcos na illegalize ang drug dito sa ating
bayan. Hindi naman po yun ang ipinost. Binago po talaga. Now, nung mahuli namin, iniharap po namin sila sa media, ano naman, umiiyak siya, nagsosorry, at inamin niya na kumikita siya sa ginagawa niyang ganun. And she has been doing this for 3 years already. Yun po. So, Director, kung ilalarawan niyo po doon sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon, which of the two is more likely? That these content creators really just found a way to earn extra income, or this is really part of a more sinister plot, and that is to, as you said a while ago, sow confusion, sow panic in this nation? Pareho na po, ma'am. Pareho po. May sinister plan sila, and at the same time, pinagkakakitaan nila. They earn from this... This is how we made our workflow better than ever with Monday.com. It gave our team activities. Director, paano niyo po dedepensahan ang sarili niyo sa mga nagsasabi, this is just history repeating itself. Yet another administration weaponizing one of its bureaus to go after those who are dissenting, or those who have a dissenting opinion against this administration. Na baka nagagamit na naman ang isang departamento ng gobyerno para lamang kalabanin yung mga nagsasalita laban sa administrasyon. Your reaction to that, Director? Nagkakamali po sila. Ever since po ay pinapaliwanag ko na sa ating taong bayan, kami po ay apolitical. Itong National Bureau of Investigation ay isang institusyon na dapat mapagkatiwalaan ng tao, na hindi kami kumikiling kahit kanino pa man. Yung amin po ay pagpapatupad lamang ng batas. Tulad po ng sinasabi ko, yung mga komentaris, magbigay ka ng komentaris mo, yan ang paniwala mo, okay lang po yan. At ang mga government officials naman ay hindi dapat maging onion skin. Kaya malaya po yun. Ang gusto naming masawata ay yung lumalampas na po sa kanilang commentaries man lang. For example po, sinabi nyo na mali naman yan sinasabi ng director ni Director Santiago, ganito dapat yan, ganito dapat yan. That is your opinion, that is your commentary. Pero kung sasabihin mo na mali naman yan si Director, palibasa, 3 asawa niyan, o 5 asawa niyan, ay iba na po yun. Kaya yun po, may hangganan yung pagko-comment mo, pagbibigay mo ng opinion sa isang bagay. Director, kung mamarapatin niyo po, hihingi lang din po kami ng update tungkol sa iba pang mga investigasyon na sinasagawa niyo po about the Chinese spies, alleged Chinese spies. What's the latest on that, and how many do you have now in total? Sa ngayon po, meron na kaming 8 at parang ngayong araw nga ho, may hearing yung isang nahuli namin at we are still pursuing yung iba pa. Baka meron pang gumagalaw. At alam niyo po, ito ay tulong-tulong ang Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines at ang National Bureau of Investigation. Ginagawa po namin para maprotektahan ang ating sovereignty, ang ating national security. How many more are you tracking? Meron pa rin kaming sinusubaybayan, ma'am. Pero in due time, pagka meron na kaming concrete evidence against them, ay ilalathala namin pagka inaresto na namin at case has been filed against them. Dito rin po yan sa Kamaynilaan? Buong Pilipinas po, meron tayong umiikot na mga intelligence officer na nagagather ng information. Meron na ho ba tayong naisang pang mga kaso laban dito sa mga tinutukoy po ninyong Chinese spies? Yes, opo. Yung 8 po ay charged na. Pati yung mga Filipino cohorts nila, they were already charged in court. And yun nga, sabi ko nga, parang within this week, merong hearing na nga yung iba. At espionage law po, violations against the espionage law, tama ho ba? Tama po yun, tama po yun. Alright, we're gonna have to leave it at that. NBI Director Jaime Santiago there. So, ayun mga pre, no? Ang NBI po talaga, ito low effort po ngayon para mahuli itong mga nagpapakalat ng fake news. At may na-trace na po nila yung kung saan sila. 'Di ba? At minamanmanan po nila ngayon. So good luck sa inyo ha. I-congratulate ko lang in advance si Real Talker. Si ano ngayon? Si Bayot yun eh. Pasensya na. Si Real Talker, si Bayadbay, Bayaderos, si Bisdak na mukhang madadali ka dito, Bisdak ah. Congrats. At sa iba pa, si Maharlika, ano na yan, may warrant na yan. Bangan na lang natin. Diba? So yun lang po yung ating video ngayon mga pre. So maraming salamat po sa pagsama sa ating video ngayon. At syempre no, bago po tayo magtapos sa ating video, meron po tayong Facebook page, Ballpoint Man 2.0, Timberador. Ayan, syempre sa hindi po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa mga uploads natin. Nabubulol-bulol na ako. So, ayun lang po muna. Kita-kits po sa susunod na video.